Team Philippines, isa sa mga benchmark na sa pagdating sa esports. So ngayon, ramdam niyo ba yung pressure na panatilihin yung reputation niyo pagdating sa esports? Opo, syempre may pressure naman po lagi, di naman po mawawala. Pero ano, wala namang magagawa, kailangan naming galingan pa din araw-araw and ipoprove na lang namin sa kanila na magaling pa rin kami ganun. Yan, ngayong paparating na Esports World Cup, meron ba kayong mga bagong mindset in mind na or mga objectives na kailangan yung makuha? For now po, siguro yung objective lang namin is maging consistent po. Carl, marami ang nagsasabi na isa ka pa rin sa pinakamahusay na jungler sa FPL. Ano yung sekreto sa consistency mo? Wala naman po siguro ng sikreto, ano lang po. Siguro yung motivation lang, tsaka dahil din siguro sa mga tao na tumutulong sa akin na magpatuloy ganun. Paano mo ina-adjust yung playstyle mo sa mga bagong meta at sa mga bagong junglers? Tingin ko need lang po maging open-minded sa mga bagay-bagay and siguro dahil na rin ng experience ko na dati na di ako nag-a-adjust ganun. And ngayon, parang na-realize ko na kada updates may mga changes talaga. Yeah. Tapos, ito namang paparating na Asian Games sa Aichi Nagoya, Japan this September. Anything na meron ba kayong kailangan baguhin? Syempre, coming from the qualifiers in Singapore, anong masasabi mo? Tingin ko po yung pinaka magbabago talaga dito sa Japan na Asian Games, yung meta po talaga. Kasi yung meta nung qualifier tank jungle po eh. And ngayon na-nerf po kasi yung mga tank junglers, kaya yun po siguro yung malaking changes. Ano ba sa tingin niyo yung bansa na, sa tingin niyo lang, competitor niyo at threat talaga? Masabi ko po siguro yung Cambodia kasi tinalo nila kami.